Salamat Pilipinas. Magandang gabi muli sa ating lahat, sa mga masugid po natin at mga sumasabay-bay ng ating programang Likod Bayan. Narito naman po ang ating programa, ang nag-iisang may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng balitaan, kapayapaan, kalusugan, katiwasayan at kagandahan. Ito ang inyong Likod Bayan, Doc Ancient Alien Specialist. Kunagayra. Naglilingkod bayan po muli sa ating lahat. Tungayan po natin ang napakainit po at nakalulunos na pangyayari sa ating lansangan. Muli po ay nagpapakilala po ang ating himpilang ito sa lahat po ng mga MC rider, taxi driver at sa lahat po ng mga samut-saring bibigay po ng serbisyo ng ating pong mga motorized, no? Na ating po ngayong bibigyan po ng buhay at mukha ang balitang ito. Samantala po ay ito po ay galing po sa espong natin na naging kapanalig na kasamaan po natin sa MC, at ang inyong pong lingkod din ay paminsan-minsan ay umahataw sa ating pong lansangan, bagamat may mga ilan po na mga nasasawi tayong mga kasama natin na MC Rider. Kaya po nagkakaroon po tayo ngayon ng talakayan ukol po sa visibility at kaligtasan ng lahat po ng mga MC Rider. So calling po for the attention of all enforcement of PNP or LGU, sa lahat po ng mga barangay tanod natin, na sana po ay paigtingin po natin clarity, courage po natin, paging stable po sana ang ating pong mga ginagawang peace and order sa ating pong mga lansangan, sapagkat tayo po ay kaisa po natin. Ang ating pong siyempre yan po si Post Maligalig, ang correspondent po ng ating programa, na hindi pa po natin na isusulat sa screen ang Gilas Express publication, newspaper, at yan po si Idol Hermie Borador ng 24K ay ihahayag po natin ang kanilang mga saulubin at mga panagoy at panawagan sa ating mga otoridad, no po. At sana rin po ay marinig po ito ng ating mga bossing nito sa ating pong social network, no? Sapagkat nakakagulat po at talagang nakakaiyak ang mga nangyayari po sa lansangan. Sunod na naman po ang ginagawang pagpatay sa ating pong mga kasamang MC riders. Kaya po yung iba namin na mga kapitbahay dito sa mga taxi, sa mga grab, ay hindi na po pumapasada ng 10 oras ng gabi. Pinipilit po na lang nila lumabas sa umaga, sapagkat hindi na po tayo nakakasigurado po na dito po sa ating bansang Pilipinas ay ang kaligtasan natin ay hawak natin paglabas natin ng ating pintuan ng ating bahay. Kaya po muli ay atin po isinisigaw sa lahat po ng mga enforcement, respondent, mga LGU natin, PNP, na sana po ay paigtingin ng ating visibility checkpoint sa lahat po ng lansangan. Hindi lang po yung mga motorized natin motorcycle, no? Yung mga dalawang gulong. Kundi dyan po sa mga liblib na lugar, kailangan po may mga panakanakang magpatrolya. Lalo na po dyan kay Idol Remulla sa Cavite. Ay sus, nandyan po ang talamak ng mga kriminal, Caloocan. Oh, Diyos ko po. Bakit kaya ganyan ang mga syudad na to? Walang pinipili, no? At sa Quezon City, nandyan po ang mga criminals. Naglipada na po sa Metro Manila at near provinces. At masalimuot po talaga na tanggapin natin na hindi po talaga kaya ng ating pong pamahalaang ito na masupil ang mga kriminal. Kahit pa po natin dagdagan pa ng ating pong maximum tolerance ang mga to, ay hindi po yan titigil sapagkat yan po ay nagugutom.
Kaya po ang magandang gawin dyan ay isa lang po ang imumungkahi po ng ating programa. Yan po ay dahilan ng mga tinatawag natin. Yan po ang tinatawag nating curfew, no? Kaya po ang nais ko po sana ay imungkahi sa ating mga LGU at siyempre sa ating po lokal na mga naglilingkod bayan sa barangay ay maglusad po kayo ng malawakang curfew, no? Yan po lalo na mga taong tumatambay sa mga masusukal at madidilim na lugar. Ipagbawal po ang mga unloading saka loading dyan sa lugar natin, sa mga sakayan na wag dyan papara, wag dyan maglalapag ng mga taong atin po sinasakay at sasakay sa mga delikadong wala pong ilaw. So palagay ko po hindi tayo magkakaroon ng problema kung ang ating pong gagawin ay ang mga posibleng pamugaran ng mga kriminal o anong pa mang elemento na handang pumatay sa ating mga tao sa lansangan. So yun lamang po ang aking iminumungkahi sa ating gobyerno na sana ay ibalik ang total ano po dyan, out of possibility na magkaroon po ng mga tambay ng mga tao sa lansangan, curfew, no? At sana po ay may mga tanod na siyempre ruling po tayo sa ating pong mga sasakupan at lagyan po ng mga ilaw at saka mga camera, no? Ang mga bawat kanto ay sana ay meron din mga spotlight na pag may tao, deterrent natin na magkakaroon yung dilim na lugar, magkakaroon po sila ng kakatakutan at nagkakaroon ng liwanag. Ganun lang po yan. So sana po ang maikling idea ng inyong lingkod ay makabot sa ating mga kababayan. Siyempre mga nanunungkulang po sa mga barangay. Unang first line of defense po yan na sana i-monitor din po ng barangay natin, no? So nakakayak nga po at ang mga rider ngayon kung sakasakali ay mapigilan na po ang patayang ito sa ating bansa. Hanggang dito na lang po siguro ang aking may bibigay na sentimento. At sana ang mga kapulisan po natin ay maging vigilant talaga at kumuha ng mga internal resources, no, na naka-civilian para po sa lahat po na tumatakbo ng mga pampasahero natin ay magkaroon po ng talaga visibility, naka-lookout sila, ano. So sana ay mangyari po to at hindi lamang po yung mga wanted talaga na mataas ang presyo sa ulo ang kanilang hinahabol. Manapay ito pong mga invincible fortuitous event na tinatawag natin na hindi po natin alam kung kailan darating. Kailangan po yan ay maagapan at mapigilan. So yun na po sa gabing ito at sa lahat po ng mga exorcist babaylan ay sana po ay magsama-sama po tayo na ipagdasal ang ating bansa sa kabutihan po at kaligtasan ng bawat isang mamamayang Pilipino na nagtatrabaho po bilang mga riders, MC rider o taxi driver, cab driver, no po. So ito po rin po ang nagpapatrol at naglilingkod bayan sa nagbabalita ukol sa ating sentimento po para po sa lansangan na inyo pong napapakinggan ngayon. Signing off po, mabuhay ang Pilipino, mabuhay po tayo lahat.